Hello sa Chronicles Recap. Bago tayo magpatuloy sa pagsusuri ng manhwa, nais kong ipakiusap sa inyo na mag-subscribe at i-like ito. I just need some space. Kinaumagan sa loob ng mansyon ng pamilyang Dimitri. Ang mga nangyari kanina, kaya maraming naaamoy si Lady Flora galing kay Roman, ay nagpabango ang ating bida dahil naamoy niya ang mga dugo na pinozlan niya kanina. Nagreklamo ang ating bida dahil nasisikipan siya sa suot niya. Sinabihan siya ni Hans na kailangan niyang magpakita ng respeto sa pamilyang Lawrence dahil sa ikakasal na siya. Ang gusto unahin ng ating bida, ay simulan mangalap ng impormasyon sa mundong ito, at ang pagpapakasal ay hindi niya kailangan. Sinabi ni Hans na hihintayin na lang nila sa ibaba. Sumang-ayon si Roman kay Hans, dahil wala siyang rason upang maging bastos, dahil pwede siya magkaroon ng problema. Gusto din ng ating bida na sirain ang kasal nila. Sa kasulukuyan na oras, sinabi ni Roman na naiintindihan niya si Flora kung bakit siya pumarito sa teritoryo nila. Sinabi ng ating bida, kay Lady Flora na siya na bahala yumako ng mga responsibilidad na mangyayari. Gayunpaman siya na bahala magsira ng kasal nila. Sinabi ng ating bida na hindi niya dapat siya pwede abalain sa desisyon niya. Pinaalalahanan niya si Lady Flora na huwag niyang pakialaman ang ginagawa niya dahil hindi niya ito gusto. At pagtapos sila mag-usap sa ating bida, nila Lady Flora, ay iniwan niya ito. Ang rason ng ating bida, dahil sinabi niya siya ang ako ng responsibilidad, dahil para mapigilan ang kahit anong usapang kasal na mangyayari, at hindi niya din gusto masangkot sa problema nila. Sinabi ng ating bida na ito na ang una, at huling pagkikita nila ni Lady Flora. Sa kabilang panel, sa kinagabihan sa palasyo ng pamilyang Dimitri, umiinom ang tatay ni Roman dahil ginamitan niya ng karahasan si Roman ulit. Sinabi ng tatay niya na sila ay dating karaniwang tao, ay madalas na niya sinasaktan si Roman. Sinabi niya sa sarili niya nung naging maharlika na siya, ay nangako siya sa sarili niya na hindi niya ito ipaparanas sa anak niya ulit yun. Nagpasalamat ang asawa niya, dahil ang kanilang anak, ay lumaki na walang paghihirap. Sumagot ang tatay niya, tungkol sa anak nila na si Roman, iniisip niya kung paano niya ito didisplinahin. Tumugon ang asawa niya, na huwag niya sisihin ang sarili niya, dahil ang mga pagkukulang nila bilang magulang, ay dapat na pangarangalan sila ng tama, dahil ang mga magulang ang tamang nagtutuwid sa mga mali ng mga anak. Sinabi ni Baron Romero, nagkaroon ng problema si Roman dahil sa pagmamataas niya, na ayusin ang problema niya sa grupo ng Blood Fang. Tumugon ang asawa niya na kung wala silang gagawin mapapahamak ang anak nila. Renikomende ng asawa niya na humingi siya ng tulong sa knight nila na si Captain Jonathan. Sumang-ayon si Baron Romero kaya pinatawag niya si Captain Jonathan. Kinaumagahan naglalakad sila Roman at Hans sa kalsada, sinabi ng servant niya na delikado na lumabas na mag-isa, dahil baka nagbabalak ang grupo ng Blood Fangs na maghayganti, at baka inaabangan na sila sa paligid. Tinanong ng ating bida si Hans kung mayroon malalakas sila, pero si Hans ay hindi siya sigurado. Sinabi ni Roman na ang grupo ng Blood Fangs, ay nakakakuha ng kasikatan dahil sila ay walang awang pumapatay ng mga tao, at may negosyo sila habang tayo ay nasa digmaan. Dahil sa kasikatan nila ay nagdudulot ito ng takot sa mga tao, kaya sila ay nagtatagumpay. Sinabi ni Hans kung delikado pa rin ba ang grupo ng Blood Fangs. Nagyabang ang ating bida, kung hindi nila siya matatakot, ito ay hindi magiging banta sa kanila. Sa kabilang panel, pumunta sila sa isang kainan, at nag-order ang ating bida ng maraming pagkain. Natuwa si Hans sa maraming pagkain kaya, nakita ng ating bida na gusto ni Hans ang mga pagkain kaya, iniwanan na niya si Hans sa kainan, at sinabi niya na aalis muna siya. Nagulat ang servant niya kung bakit kaagad aalis, ang young master niya. Sinabi ng ating bida na itutuloy niya ang pag-iimbestiga sa grupo ng Blood Fangs, at sinabi niya na manatili lang siya dito dahil magiging delikado ang buhay niya kapag sumama siya. Sumagot kaagad si Hans, dahil hindi niya pwede gawin iyon, kahit ilagay niya ang sarili niya sa kapahamakan ay hindi niya pwede ipadala ang young master niya sa mapanganib na lugar. Dahil doon nagtanong ang ating bida kay Hans kung kakampi niya ba siya, at sinagot siya ni Hans na nasa panig niya siya. Dahil doon sinabi ng ating bida na hindi niya dapat isakripisyo ang sarili sa walang kuwentang bagay, at sinabi niya na sapat na gawa niya sa pagsama sa kanya. Nagpaalam ang ating bida kay Hans. Naguguluhan si Hans dahil hindi niya inaasahan na sasabihin sa kanya iyong ng young master niya. May isang bagay na laman ng ating bida, tungkol sa Blood Fang sa nakaraan, sila ay hindi kalakasan. Pero, dahil maliit sila kumilos na grupo-grupo kaya magiging mahirap na hanapin sila hanapin. Nag-iisip ng paraan ang ating bida, kung hindi niya mahahanap ang Blood Fangs,
Kailangan niya lang na lumapit sila sa kanya. Ang dahilan talaga na paglalakad nila Hans sa daan ay para ipaalam sa kanila kung nasaan siya. Dahil nabalitaan niya, na ngayon araw na ito, ang captain ng Dimitri ay nag-utos ng regular na pagsasanay. Kaya ang kahalagahan ng seguridad sa kalye ay lubos na nabawasan. Kung plano nilang maghiganti ay ito na ang perpektong paghihiganti nila. Lumabas na ang mga grupo ng Blood Fangs at bumunot ito ng mga patalim. Sinabi ng isang lalaki ay gusto niya paghiganti ang isa sa kasamahan niya, pero ang ating bida ay kalmado lang. Cut sa kabilang eksena kung nasaan si Hans. Pinuntahan niya ang captain na si Jonathan. Sinabi ni Hans kay Jonathan na kailangan niya hanapin ang young master nila dahil nasa panganib siya. Sa kabilang eksena kung saan sila Roman at ang Blood Fangs. Naisahan ng ating bida ang lalaki na gusto siyang tapusin, kaya nabitawan niya ang sandata niya, at ito ay tinapos kaagad ng ating bida. Bumalagta ang lalaki sa pagsaksak ni Roman. Nabigla ang mga kasama ng lalaki sa mga nangyayari, dahil iba ang naririnig nila tungkol sa ating bida. Natutuwa si Roman, at inutos sa kanila na lumaban sa kanila.